May mga panahon na hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang salitang hindi. Lalo na kapag ang humihiram ay kamag-anak, dugo, pamilya, may utang na loob ka pa. Naroon yung kaba sa dibdib, yung takot na baka isipin nilang maramot ka o nakalimot ka na. Pero sa loob-loob ko baon na ako sa utang at bawat na binibigay ko, parang isa pang tali sa leeg ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong tumulong, pero wala ka na ring maibigay, na kahit sarili mong panggastos, kinakalkula mo na lang sa sentimo? Pero teka, bakit ganon? Bakit parang habang mas mabait ka, mas nauubos ka? Ang tanong na yan ang nagbukas ng lahat. Isang gabi, habang nakatitig ako sa kisame, tinanong ko ang sarili ko, kung totoo ngang ang pagbibigay ay biyaya, bakit pakiramdam ko, unti-unti akong nauubos? Doon ko unang naramdaman na may mali. Hindi sa puso kong gustong tumulong, kundi sa paraan kong hindi marunong magsabi ng hindi. Kasi minsan, ang tunay na kabaitan ay hindi yung pagbibigay ng pera, kundi yung pagtigil sa pagpayag na abusuhin ka. At dito nagsimula ang isang lihim na natuklasan ko, isang prinsipyo na ginagamit ng mga tunay na mayayaman, hindi lang sa pera, kundi sa isipan. Ang sikreto? Hindi lahat ng pagtulong ay nakakatulong. At minsan, ang pagsasabi ng hindi ay ang pinakamaibiging na maibibigay mo. Kung mananatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ang iyong isip, hindi ang iyong bulsa, ang tunay na pinagmumulan ng kasaganaan. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo na kailangang matakot magsabi ng hindi. Dahil mauunawaan mo kung paano sabay na magmahal at magtaguyod ng disiplina. Alam ko ang pakiramdam ng paulit-ulit na panghihiram ng mga kamag-anak, yung parang responsibilidad mo ang lahat. Kasi ikaw yung nakakaangat, sabi nila. Pero sa totoo lang, minsan hindi ka naman talaga nakakaangat. Marunong ka lang magtago ng pagod. Naiintindihan kita. Pinagdaanan ko rin yan. At alam mo kung ano ang masakit? Yung mga taong tinulungan mo, sila pa minsan ang unang huhusga sa'yo kapag tumanggi ka na. Pero kapatid, hindi mo kailangang ikahiya ang magtakda ng hangganan dahil ang tunay na pagmamahal ay may kasamang katotohanan. Sa mundong puno ng crab mentality, kung saan bawat isa ay gustong hilahin ang isa pababa, may isang lihim na sandata na kailangang matutunan ng bawat Pilipino, ang lakas ng isip na may layunin. Ang sabi ni Napoleon Hill, ang inuulit-ulit mo sa iyong isip, yan ang nagiging realidad mo. Kaya kung araw-araw mong iniisip na baka isipin ng iba na maramot ka, yan ang nagiging katotohanan mo. Pero kung uulitin mo sa sarili mo, ako ang tagapagpundar ng bagong disiplina sa aming pamilya, magsisimula kang maramdaman ang kakaibang kapayapaan. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, ilike mo ang video na to at ipakita mo sa sansinukob na handa ka na para sa pagbabago. Noong unang beses kong sinubukan sabihin ang salitang hindi, parang gumuho ang mundo ko. Nakita ko sa mukha ng kamag-anak ko yung lungkot, yung tampo, yung katahimikan na parang puno ng paghuhusga. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may kakaibang katahimikan akong naramdaman, magkapayapaan. Kasi sa unang pagkakataon, pinili kong pakinggan ang sarili kong isip, hindi ang takot na baka isipin nilang masama ako. Doon ko unang naintindihan ang tinuturo ni Napoleon Hill. Ang paniniwala ang simula ng lahat ng yaman. Paniniwala muna, bago pera, bago tulong, bago lahat. Naalala ko noon, habang binabasa ko ang Think and Grow Rich, may linya doon na parang tinamaan ako diretso sa puso. Ang kahirapan ay hindi kondisyon, kundi resulta ng pag-iisip. Parang may apoy na sumindi sa loob ko. Naisip ko, kung ang isip ko ang pinagmumulan ng lahat ng problema, baka ito rin ang simula ng lahat ng solusyon. Simula noon, nagsimula akong magdisiplina, hindi lang sa gastos kundi sa paraan ng pag-iisip. Tuwing may kamag-anak na humihingi, hindi na agad oo ang sagot ko. Ang sinasabi ko sa isip ko, hindi ko siya tinatanggihan. Tinutulungan ko siyang tumayo sa sarili. Pero hindi madali. May mga gabi pa rin na naririnig ko ang boses ng guilt. Baka akalain nilang nagbago ka na. Baka isipin nilang wala ka ng puso. Pero dito pumapasok ang autosuggestion o sa atin, panloob na pagsasanay ng isip. Araw-araw inuulit ko sa sarili ko,
Ako ay instrumento ng kasaganaan. Ang tunay na tulong ay disiplina. Ang pananampalataya ko ang magbubukas ng daan. At alam mo ba kung anong nangyari? Unti-unting nagbago ang mga nakapaligid sa akin. Ang mga dati kong tinutulungan, nagsimulang maghanap ng sarili nilang diskarte. Yung iba natutong magnegosyo. Yung iba huminto sa panghihiram. Doon ko nakita ang tunay na bisa ng mastermind. Kapag ang isip mo ay nakatuon sa paglago, nagsisimulang magbago pati ang isipan ng mga nasa paligid mo. Minsan, may magtatanong sa akin, "Kuya, paano kung kailangan talaga nila?" Sinasagot ko ng simple, hindi mo kailangang isalba ang lahat, pero pwede mong simulan sa sarili mo ang pagbabago. Dahil kung patuloy kang nagbibigay mula sa kawalan, pareho kayong mauubos. Pero kung matututo kang magtanim ng disiplina, pareho kayong lalago. At kung sakaling pagdudahan mo ang sarili mo, tandaan mo ito. Ang malas ay hindi sumpa. Isa lang itong pagsubok ng iyong pananampalataya. Ngayon, gusto kong ipapikit mo sandali ang iyong mga mata. Isipin mo ang sarili mo 1 taon mula ngayon. Wala nang bumabagabag na utang, wala nang guilt sa bawat hindi na sinasabi mo, at wala nang takot na baka mawalan ka ng pagmamahal dahil pinili mong tumindig. Ramdam mo yung gaan sa dibdib. Yung kapayapaan ng isip na matagal mo nang hinahanap, iyan ang itsura ng tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang yumaman agad para maramdaman iyon. Ang kailangan mo lang ay malinaw na layunin sa buhay. Yung alam mong bakit ka nagigising tuwing umaga. Sabi ni Napoleon Hill, sino ang may bakit makakahanap ng paano? Kapag malinaw sa iyo kung bakit mo gustong umangat, kahit gaano kahirap, hahanap ka ng paraan. Ang tadhana ay parang alon. Hindi mo kailangang labanan, kailangan mo lang alamin kung paano lumangoy kasama nito. At kapag nakasabay ka, mapapansin mong lahat ng dati mong kinatatakutan, unti-unting nawawala. Dati, galit ako sa mga humihila pababa, sa mga may crab mentality. Pero kalaunan naintindihan ko hindi sila kalaban. Sila ay mga taong takot sa pagbabago. Kaya sa halip na mainis, pinili kong maging liwanag. Kapag may nagsabing, nagmamalinis ka na, ngumiti lang ako at sinabing, hindi, natututo lang akong magmahal ng mas matalino. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay pagtangging sumama sa paulit-ulit na kahirapan. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi? Kapag natutunan mong magsabi ng hindi mula sa puso, hindi lang pera ang nababago, pati ang enerhiya mo. Nagiging tahimik ang isip, nagiging malinaw ang direksyon. Ang dating gulong-gulo mong mundo, nagiging payapa. Doon mo mararamdaman na ang pananampalataya ay hindi lang panalangin. Ito ay enerhiya na kumikilos sa loob mo. Ngayon, naririnig mo ba yung katahimikan? Yung wala ng takot, wala ng ingay ng utang, wala ng bigat ng utang na loob na parang kadena sa leeg mo. Iyan ang tunog ng bagong simula. Ang iyong tadhana ay hindi nakasulat sa utang o sa opinyon ng kamag-anak mo. Ito ay hinuhubog mo araw-araw sa bawat desisyong pinipili mong maging malaya. Kapatid, kung naramdaman mong may liwanag sa loob mo habang pinapakinggan mo ito, huwag mo na itong hayaang mamatay. Sumali ka sa ating komunidad, ang ating mastermind, kung saan ang pananampalataya ay nagiging aksyon at ang layunin ay nagiging tadhana. Dahil mag-isa mabilis kang mapagod, pero magkasama, kaya nating baguhin ang buong henerasyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa bulsa, kundi sa isipan na natutong magsabi ng hindi ng may pag-ibig.